Hello, hello mga ka-vloggers! Welcome po sa aking channel, ang Ferdy's Vlog. Mga ka-vloggers, sa araw na ito, balik car aircon po ulit tayo. So, ang gusto ko pong gawin na topic naman sa araw na ito, mga ka-vloggers, isa pa rin to sa laging tinatanong sa akin. Ito po mga ka-vloggers, tingnan ninyo ha. Ito po mga ka-vloggers, compressor, no? Tingnan ninyo mga ka-vloggers kung anong ating topic sa araw na ito. Tingnan po ninyo. Ayan. Makikita ninyo. Yan po ang topic natin mga ka-vloggers. Yung tinatawag na black oil o black death. Mga ka-vloggers, welcome po sa akin channel. Sana'y magustuhan po ninyo ang video na ito. Paki-like, share, and subscribe na lang po mga ka-vloggers. Eto na naman po ang aking pinakabagong vlog. So mga ka-vloggers, simulan na po natin, no? Interesting din po na topic to. Lalo na po ang main concern dito, yung compressor. Kasi pag nagkaroon ng kulay itim yung langis, siyempre kakabahan na kayo at dapat talaga kayong kabahan mga ka-vloggers. Tingnan naman ninyo, magiging ganyan ang kulay ng langis. Magkukulay kalawang sa loob, di ba? So, mga ka-vloggers, masyado kasi maraming mga katanungan tungkol sa black death. Tawag nila dyan, black death sa toong salita. Pero tawagin na lang natin black oil. Ha? Maraming katanungan dyan eh. Saan daw ba nakuha yan? Bakit naging kulay itim yung langis nila? Ano daw ba ang reason? Naalis pa daw po ba yan? Kumbaga, pwede bang matanggal sa system at pagka nalinis ba, na flashing, mawawala na yan at hindi na babalik. Nagkokos din daw ba yan ng high pressure? Napakaraming tanong mga ka-vloggers tungkol sa ganyan, sa pag-itim ng langis sa compressor. So, mga ka-vloggers, simulan natin. Gaya nga nung nasabi ko, napakaraming katanungan tungkol dito. At isa-isa ko rin sinulat yung mga normal na tinatanong sa akin sa mga comments yan, no? Diba? Kasi isa na kayo sa ginawa ko sulat dahil mabilisan lang po yan habang naiisip ko para hindi ko rin malimutan. Unang-una mga ka-vloggers, yung tinatawag nilang black death. Black death, oh, samang pakinggan, diba? Pero sa black oil na nga lang po tayo. Mas masarap pakinggan yung black oil. Yung langis na umitim. Dali, baka mapatakan ako ha. Ngayon, no? Sinalin ko rin, diba? Pag ang system ninyo na-open, no, nabuksan, tapos minsan yung iba hindi binacuum ang system, basta kinargahan lang siya ng freon, nakulong doon sa loob ng system yung moisture. Ang nangyayari din mga ka-vloggers, yung moisture na yun, sa katagalan hindi naman sa biglaan yun, katagalan, nagbi-build up siya ng mga corrosion. Na yung corrosion na yun, siyempre, didikit, parang kalawang, corrosion sa aluminum, namumuti. Tapos magkakaroon ng parang mga bulu-bulutong. So, didikit sa mga metal, pag nagkiskisan, asahan nyo na, magkakaroon na ng bukol, di ba? Tapos, sisirain na niya ngayon yung mga metal sa loob ng compressor, pati na yung kapasidad ng langis na padulasin to. Kumbaga, magiging maganit sa salitang Tagalog. So, siya kadalasan ang nagkokos din ng black oil. Siyempre, pag naging rough mula dito sa may disc sa loob ng compressor, tapos yung kinakapitan niya, pagkakaroon ng parang corrosion, magiging magaspang. So, pag andar niya, magpo-produce na ng black oil yon. Kikis-kisan yung halos bakal sa bakal. Hindi na kaya nung langis yon mga ka-vloggers. So yun, mangingitim yun. Ano pa po ba ang mga pwedeng sabihin na dahilan tong black death na to or black oil?
Gaya nga ng sinasabi ko sa inyo, sinulat ko nga, di ba? Para sa akin, sa experience ko po ito mga ka-vloggers, yung sinasabi ko sa inyo, ha. Eto, tingnan nyo. Kadalasan sa nakikita kong mga nagkakaroon ng ganyan, na umiitim nga po yung oil, pagka ang compressor ninyo natuyuan ng langis. Tapos, siyempre mga ka-vloggers, magkakaroon ng konting ingay sa loob, lalagyan nyo ng langis, pero ando na yung ingay na yon, asahan ninyo, magbubuga na ng kulay itim na langis yun. Dahil nga po napabayaan sa langis. Kumbaga natuyuan. Magkikiskisan yung bakal sa bakal, di ba? So, number 1 na po yon. Tandaan ninyo, kaya iwasan ninyong matutuyuan ng langis ang kompresor. Masama po talaga. Kaya paulit-ulit ko sinasabi sa mga vlog ko, lagyan ng langis ang kompresor. Kada halimbawa nag-open, kahit konti lang, para lang mapalitan yung naalis na langis, no? Ito pa isa. Maaaring nakargahan siya ng recovered o maruming freon. Refrigerant, sabi nga ng iba. Kasi mga ka-vloggers, gaya ng paulit-ulit ko sinasabi, yung maruming freon, maruming refrigerant na maikakarga sa inyo, kasama yung mga rebaba galing doon sa tangke. Lagi ko naman binabanggit sa mga nakalipas na mga vlog yun. Pahalo at papasok sa compressor ninyo na wala sanang problema, walang ingay, maganda yung langis, original ang kulay. Kaso, pag nagpakarga kayo ng refrigerant na recovered, yung ang freon, no? Hinigop lang sa ibang sasakyan, sa mga nag-stock up na compressor dyan, o yung mga nag-iingay ang compressor, o black oil na yung compressor ng system ng sasakyan na yan, tapos higupin nila, yun naman ang maikakarga sa inyo. Hindi nyo naman kasi alam dahil nasa tangke po yun, ha. Papasok sa inyo, wala kayong kamalay-malay. So, mangyayari, pati yung sa inyo, iitim na rin po. Magkakarebaba, iingay, tapos susunod, mawawasak. Yun ang iwasan po ninyo. Yung makargahan kayo ng mga recovered na freon, no? So, hindi nyo alam. Kaya, ang lagi ko sinasabi dyan, magpagawa kayo doon sa trusted na technician na kilala ninyo. Kasi mahirap po, masisiraan kayo ng compressor. Marami kasi talagang pasintabi doon sa mga gumagawa po niya na, pero marami po talagang gumagawa ng ganyang kalokohan na gusto kasi nilang kumita, hihigupin nila yung mga freon galing sa ibang mga sasakyan. Tapos, pag may nagpakarga sa kanila, kakarga nila. Sabihin nila, hindi mo natin kilala, karga mo yan. Yun lang po ang problema madalas. So, kayo, nalamigan kayo, pero mga ilang araw, tutunog na yung compressor nyo, mag-iingay, makikita ng mga technician, maitim na, hindi nyo alam, nanggaling yun doon sa ikinarga sa inyo. Yun po, isa sa mga nangyayari madalas sa mga ka-vloggers. Kaya mag-iingat po kayo pag nagpapakarga kayo sana ng freon doon sa mga qualified at sa mga hindi manlolokong mga technician. Ha? Ingat lang po. Kaya lagi ko sinasabi yan. Maging mapagmasid. Ha? Mga ka-vloggers, ha? Ito po ulit. Balik tayo. Maaari din, mga ka-vloggers, kung ang compressor ninyo ay mahinang klase. Isa rin talaga siyempre yun. Kunyari, yung mga gawang pipitsugin, mabilis malalambot yung mga materialis nun mabilis talaga masira po yun, ha, mga ka-vloggers. Ngayon, ito pa isa, sinulat ko talaga lahat yan, ayan, isa pa po to, tama to mga ka-vloggers na nilagay ko rito, maaaring nakargahan ng yung mumurahing klase ng refrigerant o ng freon. Naglipa na pa rin yan dyan, para bang generic na freon. So, mataas ang pressure nun. Pag yun na naikarga din sa inyo, patay na. High pressure, nahihirapan yung compressor ngayon mag-pump. So, isa rin sa mga nagiging problema yan. Pag ang compressor nyo nagkakaroon ng hard time, siyempre, pinaiikot ng makina yung pulley, pipilitin yung bumomba, taas ang taas ng pressure ng loob, nakakasira din talaga dahil hard time na po eh. Isa pa, mga ka-vloggers, yung aircon nyo maaaring hindi lumalamig ng maganda. Yung suction hindi malamig.
yung galing sa evaporator, hawakan nyo, halos mainit, asahan nyo yung compressor nyo, buhusan nyo ng tubig, kukulo-kulo yun. Yun, automatic yun mga ka-vloggers, kahit may langis sa loob ng compressor nun, mangingitim siya dahil maggagasgasan na sa loob yung ano eh. Kumbaga, kailangan, lagi ko nga sinasabi, ang suction dapat malamig yan. Dahil malamig nga doon sa loob, malamig ang suction. So, yung pinakatubig ng compressor nyo eh. So, kung yung suction, yung malaking tubo na lumalamig lagi, eh mainit, asahan nyo mag-overheat po yung compressor. So, kung mag-overheat ang compressor, wala, busan nyo nga ng tubig, natutuyo eh. Maggagasgasan sa loob yun mga ka-vloggers. So, magpo-produce talaga ng black oil yun. Black death, sabi nga. So, pagka tinanggal nyo na yung system, yung mga fittings doon, kulay itim na yung lalabas. Wala na. So, sayang ang compressor nyo. Kaya hanggat maaari, pagka naramdaman po ninyo na medyo hilaw yung lamig, pa-check nyo na po kasi kailangan ng compressor nyo yung lamig ng suction. Siya po yung pinakatubig mga ka-vloggers ha. Inuulit ko. Huwag nyong gamitin ang gamitin. Hilaw na nga yung lamig. Pilit nyo pa rin siyang ginagamit. Sayang, baka masira lang ang compressor nyo. At magkaroon yan itong tinatawag nilang black oil, no? So, sinulat ko rin dito mga ka-vloggers natin, no? Ito, isa pa. Maaaring overuse yung compressor. Sabi nga, parang ganun din, connected doon. Andar lang ng andar, tapos hindi po siya nag-automatic. So, dahil nga hindi lumalamig yung suction, tuloy-tuloy ang andar ng compressor nyo. Hindi nag-automatic yun mga ka-vloggers. Tuloy-tuloy. Hanggang mawasak yung compressor nyo. Halimbawa, mula Manila hanggang Baguio, balikan. Andar lang ng andar. Ano mangyayari? Siyempre, mawawasak yun. Kailangan po ng compressor yung pahinga. Tapos pagka na andar na naman siya, papahinga uli pag na-reach niya yung lamig sa loob. Tapos andar na naman pag medyo uminit. Ganon mga ka-vloggers. Mahalaga sa compressor po yung automatic. Kaya nasa mga vlog ko rin po yan. Panoorin po sana ninyo. Napakahalaga na nag-automatic ang compressor. Kahit saan pa kayo magpunta, ikutin nyo yung buong Pilipinas kung nag-automatic ang compressor nyo. Hindi po masisira yan. At siyempre kailangan may oil ang compressor na malinis ha. Ganon mga ka-vloggers. Ngayon, paano ba naiiwasan? Isang mga ano lang po to na makakatulong para maiwasan. Kumbaga, sa experience ko po, lahat ng mga sinasabi kong ito mga ka-vloggers ha, kung paano makakatulong tungkol sa ganyang problema. Ito po, isa, dapat regular maintenance ang aircon nyo, siyempre. Yung mga cleaning, palit ng receiver dryer, yung mga flushing. Siyempre, kailangan nga kasi malamig yung suction at malamig sa loob. No? Kung laging malamig ang aircon nyo, wala kayong problema, eh, mga ka-vloggers, tatagal talaga ang compressor nyo at yung buong system. No? Talagang yung regular maintenance, na kung wala nga ang lamig, gaya ng nasabi ko kanina, nabay, kailangan ipagawa na po ninyo dahil makakasira talaga ng compressor yon. Ginagamit ninyong walang lamig, eh, mawawasak sa talaga, ha? Mahalaga po yung, inuulit ko, yung lamig ng suction. Siya po yung pinaka-tubig, kumbaga sa makina, siya yung parang tubig ng radiator na nagpapalamig din sa makina. Kaya, tanim nyo po sa isip nyo, mga ka-vloggers, mahalaga po yun. Eto, dapat din, magpagawa yan. Gaya sinabi ko na, magpagawa lang kayo sa mga trusted na shop nyo para naiiwasan nyo po yung pagba-black oil. Kasi marami rin naman matitinong mga technician, mga ka-vloggers na ang ilalagay laging brand new. Para maiwasan nyo rin yan, halimbawa nagpagawa kayo, laging mapagmasid, maging mapagmasid kayo. Pagka may ginagawa sa sasakyan nyo at hindi mapalamig, aalisin na naman lang yung freon, huwag nyo ipapabalik yung inalis na freon doon sa inyo. Hindi nyo kasalanan kung bakit hindi nila mapalamig. Kailangan laging brand new ang ikakarga sa inyo. Kung 10 beses bang tanggal kabit sila, hindi nyo kasalanan yon. Basta lalagyan na lang isang compressor at laging bago ang freon. Huwag nyo ipapabalik yung hinigop. Tatandaan po ninyo yung tangke na pinaglagyan, mga ka-vloggers. Lagi ko sinasabi sa mga vlog ko yan, ha?
tatandaan ninyo kung saan inilagay yon at wag ninyo ipapabalik yung Prio na inalis sa sasakyan ninyo. Luma na po yon. Dumaan na doon sa machine nila, marumi yun. Tapos yung tangke nila, marumi rin. So, papasok sa compressor nyo, sa system nyo yung marumi, masisira. Naintindihan po ninyo ako. Sana itandaan ninyo yung mga ka-vloggers. Napakahalaga po niya na para sa inyo po lahat yan. Ito pa mga ka-vloggers. Dapat na-check ang oil ng compressor. Totoo to. Yung sinulat kong to. Dapat na-check talaga siya. Ayan, sa ilalim banda. Dapat na-check ang oil. Kasi mamaya, under ang compressor nyo, wala naman pala langis. Kahit ba malamig yung suction, wala naman pala langis. Masisira pa rin siya. Magpo-produce pa rin ng black oil yun, mga ka-vloggers. Masama pa rin. So, yun lang naman lang naaalala ko ng mga pwedeng mga pinagmulan yan. Lagi, para sa akin, pag nakargahan kayo ng maruming refrigerant, yun ang unang-una. Kasi nandun na rin ang moisture na sinasabi na magbi-build up ng mga corrosion sa loob. Tapos magkakaroon ng mga bulutong, maggagasgasan na doon sa loob. Sisirain yung mga bearing, mga needle bearing doon. Lahat ng klaseng bearing doon sa loob, masisira po. So ano mangyayari? Magpo-produce ng black death o black oil mga ka-vloggers. So tanim nyo lang po sa ano nyo na maging mapagmasid kayo mga ka-vloggers. Kada nagpapagawa babantayan po ninyo yung sakyan ninyo at huwag nyo iiwanan. Napakarami kong mga comments na nakita, nabasa dyan na iniwan nila kaya nagkaganto, nagkaganyan. Malala na yung problema at dami ng gasto. So wala lang tayong magagawa dun. So paano po mga ka-vloggers? Sana'y naintindihan ninyo itong vlog natin na to. Sana'y nakatulong na naman po sa inyo. Ano pa po ba sasabihin ko mga ka-vloggers? Eto na naman po ang pinakabagong edisyon ng aking vlog. Paalam mga ka-vloggers. Paalam po.